Maligayang pagbabalik sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2014 action thriller drama mystery suspense movie, na may pamagat na, Everly. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang si Everly na hawak ng isang malaking grupo ng Yakuza na makikitang pumasok sa isang banyo upang palihim na kuhanin ang nakatagong cellphone sa loob. Mapapansin na tila nag-iingat ito ng todo na marinig siya ng maraming bilang ng mga miyembro ng Yakuza na nasa labas na pilit na kinakalampag ang pinto. Palihim niyang tinatawagan ang istasyon ng kapulisan upang humingi ng saklolo subalit walang sumasagot sa tawag niya. Sa ilang saglit ng mahalata na ng mga Yakuza ang ginagawa niyang pagsumbong sa mga pulis ay pinipuwersa na nilang sirain unti-unti ang pinto. Dahil dito ay halos mawalan na ng pag-asa si Everly na makakatakas pa siya sa mga demonyong ito kaya kinuha niya ang nakatago niyang armas at tila naisipan na lang niyang sumuko na at wakasan na ang lahat. Matapos ang isang putok, sa hindi inaasahan ay lumabas si Everly galing sa loob at sinimulan niyang ubusin isa-isa ang mga Yakuza na lumapastangan sa kanya at halos mapapansin na hindi sila nakapaghanda sa ginawa niyang pag-atake. Bagaman nagawa siyang matamaan ng isang bala ay tila hindi makapaniwala si Everly na nagawa niyang maubos ang mga Yakuza na nasa kwarto. Muli niyang tinawagan ang kakilala niyang pulis upang humingi ng tulong pero wala talagang sumasagot sa kanya. Sa ilang saglit ay nakarinig siya ng nagre-ring na mga cellphone ng miyembro ng mga Yakuza na inubos niya kanina. Nang sinagot niya ang isa sa mga cellphone ay malalaman na lang niya na ang leader pala ng mga ito ang tumatawag. Sinabi ng misteryosong leader na nakita nito lahat ang ginawa ni Everly kanina na paglaban at pagligpit sa mga tauhan niya. Inutusan din siya ng misteryosong leader na ito na buksan ang isang malaking regalo na nasa loob. Pagkabukas ng kahon ay tumambad kay Everly ang isang pugot na pulis kung saan ito pala ang kakilala niyang pulis na tinatawagan niya kanina pa upang humingi sana ng tulong. Sinabi din ng leader na magbabayad siya ng malaki sa ginawa niyang paglaban sa grupo at malalaman na lang din ni Everly na pinuntahan na ng mga Yakuza ang bahay ng kanyang ina at anak na maririnig pa niya ang mga kaguluhan sa cellphone. Dahil dito ay sinubukan niyang puntahan agad ang ina niya sa bahay nito subalit hindi siya makalabas dahil napaligiran agad ng maraming bilang ng Yakuza ang apartment building kung nasaan siya ngayon. Nang magkamalay ang secretary ng grupo na si Aki ay pinaliwanag nito kay Everly na hindi niya dapat kinalaban ang boss nila. Subalit desidido talaga si Everly na makalabas sa building kaya sinubukan agad niyang tumakas. Nagkaroon ito ng pakikipagbakbakan sa isang lalaki na nagbabantay sa labas ng pinto. Nang magawa niya itong mailigpit ay sakto namang dumating na ang mga pulis na ikinatuwa naman agad ni Everly dahil akala niya ay ligtas na siya. Binalaan muli siya ni Aki na wag siyang magtitiwala sa mga ito dahil hindi niya pa alam kung gaano kalakas ang impluwensya ng Yakuza leader na kinakalaban niya. Hindi naman nakinig si Everly at tumuloy pa rin ito upang salubungin ang mga pulis. Subalit lumalabas na tama nga si Aki dahil mga bayaran at korap na pulis na hawak ng Yakuza pala ang mga ito. Hindi nagtagal ay nakatanggap na lang ng mensahe si Everly galing sa nasabing Yakuza leader kung saan nagbigay ito ng pabuya na $50,000 o nagkakahalaga ng halos 3 milyong piso sa sinumang makakapagligpit sa kanya. Dahil dito maging ang mga kasama niyang babae na ginawang parausan ng mga Yakuza ay sumugod na din sa kwarto upang tapusin siya. Agad namang ipinagtanggol ni Everly ang kanyang sarili kaya kahit labag man sa loob niya nagantihan ang mga babae na kaparehas niya lang rin na dinukot ng Yakuza ay ginawa niya pa rin ang nararapat para iligtas ang sarili. Makikita din na halos mag-away at magtalo-talo pa ang mga ito dahil sa pag-uunahan na makuha ang pera na ipinatong kay Everly ng malupit na Yakuza leader. Nang dumating sa punto na naubos na niya ang karamihan sa mga kasama niyang babae ay dumating din ang kaibigan niyang si Betty kung saan umiiyak nitong sinabi na kailangan niya siyang tapusin para hindi siya madamay sa gagawin ng Yakuza leader sa buong building. Ipinaliwanag naman ni Everly na hindi niya kailangang gawin ito dahil may plano na siyang naiisip upang makatakas sila ng ligtas sa lugar. Sa ilang saglit ay tumawag muli ang leader upang batiin siya sa mahusay niyang paglaban sa mga gustong tumapos sa kanya.
Nang makita nito sa CCTV na dinala ng mga yakuza ang ina at anak niya sa lugar na ito ay agad niyang nilinis ang buong kwarto at tinago ang mga kalat, nilagyan din niya ng gamot ang kanyang sugat at lubos siyang naghanda sa mga masasamang plano at balak ng yakuza sa pamilya niya. Pagkarating ng ina niyang si Maria at ang anak niyang si Maisie na hindi niya nakita ng maraming taon ay binigyan niya ito ng laruan upang malibang at hindi maapektuhan ng kanilang sitwasyon. Nag-usap din sila ng ina niya sa banyo kung saan ipinaliwanag ni Everly na habang naghahanap siya ng trabaho sa lugar na ito ay dinukot siya ng grupo ng yakuza at dito ay kinulong siya sa loob ng ilang taon. Makalipas ang ilang oras nang tuluyan ng lumisan ang secretary na si Aki ay nakita na lang nila Everly na papunta na sa kanila ang maraming bilang ng yakuza na hudyat lamang ng pagsisimula ng hunting game na sinasabi kanina sa kanya ni Aki na planong gawin ng leader kung saan buong gabing susugod sa kanya ang buong hukbo ng grupo. Agad na nakiusap si Everly kay Betty na patuloyin muna niya sa kwarto niya ang pamilya niya. Nang dumating ang paunang hukbo ng yakuza ay agad niya itong nilabanan ng buong tapang, isa-isa niyang nilabanan at tinapos ang mga ito. Nang pinasabog naman niya ang elevator ng buong apartment ay may dumating na isang matandang yakuza kung saan may dala itong isang tao na para bang zombie. Habang sumusugod ito ay mabilis itong sinubukang itumba ni Everly ngunit tila walang talab ang ginagawa niyang pagbaril sa nilalang na ito. Hindi nagtagal ay nagawa niya rin itong mapabagsak subalit isa lang pala itong patibong upang madakip siya ng matandang kalaban. Nagising na lang si Everly kung saan nakagapos na siya sa kulungang dala ng yakuza kasama ang mga Ali Forest nito na nakasuot pa ng mga sinaunang baluti at maskara ng Japan. Nang gagamitan na sana siya nito ng isang kakaibang asido sa kanyang ibabang bahagi ay pumasok ang ina niya sa kwarto at mabilis na tinapos ang mga kasama ng matanda upang iligtas si Everly. Sa isang kisap mata ay mabilis na nakalapit kay Maria ang matanda at agad siya nitong binanatan at sinubukan pang painumin ng lason. Sa kabutihang palad dahil sa asido kanina ay nasira ang gapos ni Everly na naging dahilan upang makakuha ito ng magandang pagkakataon na iligpit ang mga kalaban na yakuza na nasa loob. Nang sinubukang tapusin ng matanda ang kanyang ina ay hindi na nagdalawang isip pa si Everly na ipadala na sa impyerno ang matandang kalaban na ito nang pinainom niya mismo dito ang dala niyang mga asido. Bago masawi ang demonyong kalaban ay tila natatawa pa ito at sinabing nasa lugar na ang kanilang headmaster na kanilang leader kaya maghanda na siya sa mga mangyayari. Matapos ang mga sunod-sunod na bakbakan na hinarap ni Everly sa gabing ito ay muling tumawag ang misteryosong yakuza leader kung saan sinabi nito na lubos siyang naliligayahan sa magandang palabas na pinapakita niya. Habang nagtataka si Everly kung paano ba talaga napapanood ng misteryosong yakuza leader ang lahat ng nangyayari sa loob ng kwarto ay hindi niya napansin na nasa kabilang establishmento na pala ang mga ito kung saan tinapos ng kasama nitong tauhan ang kanyang ina na naging dahilan upang magdalamhati siya ng sobra at mamutawi na sa loob ni Everly ang matinding pagkapuot sa demonyong yakuza. Kinuha nito ang isang machine gun na agad niyang ginamit pang tadtad sa kalaban na leader na nasa kabilang building. Gumanti naman ang isang tauhan nito ng isang putok ng grenade launcher na halos puminsala sa buong kwarto kung nasaan si Everly. Nang milagrong hindi man lang napinsala si Everly sa pagsabog ay sumugod na sa loob ang mga armadong tauhan ng yakuza na mabilis namang inubos isa-isa ni Everly nang walang kahirap-hirap. Nagawa lang siyang mapigilan ng mga ito nang mismong ang yakuza leader na si Taiko na ang sumugod sa kwarto. Ginapos agad ng mga ito sa kama si Everly at makikita na lubos itong humahanga sa katapangan na ipinakita niya sa paglaban sa kanyang grupo dahil lumalabas na hindi makapaniwala ang yakuza leader na isang babae lang ang magpapabagsak at halos umubos sa mga tauhan niya. Ilang minutong pinaglaruan at pinaramdam ng yakuza leader ang kanyang galit. Nang dumating sa punto na gustong tanggalin ng leader ang tato na ibinigay sa kanya ng grupo ay nakakuha ng pagkakataon si Everly na maatake ito gamit ang isang basag na salamin. Muli na namang minaliit ng leader si Everly kaya nagawa siya nitong makuryente gamit ang nakuhang taser sa sahig.
Nagawa pang makalaban ni Taiko gamit ang isang patalim pero hindi ito masyadong ininda ng ating bidang babae kaya nang sumugod ang Yakuza leader ay ginamit ni Everly ang sarili nitong espada pang tapos sa demonyong leader na ito. Sa pagtatapos makalipas ang isang gabi na puno ng matinding bakbakan sa building na ito ay dumating na ang mga rumesponding otoridad upang tulungan ang nag-aagaw buhay na si Everly. Special shoutout sa Lucerno's family all the way from Tala Concepcion, Susan Gozem, kay Earn Money, Lil Yothoth, Lara Tan, Michael Petra Metre, Andy Aquino, Joshua Flores, Bogard Kaingin, Emong Salas ng Bay Laguna, Arvin Bungog, Laika Tip Atay at kay Ronalyn Liit Baog. Maraming salamat po sa panonood.